Isiluhod po ang lahat bilang bibigay galang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti na Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang humpay, ang pag-ahandog at pag-aalay niya. Halina kayo mga minamahal na anak niya. Ang bawat araw ay pagsikapan ninyong siya'y kamtin at damhin at patuloy ninyong mararamdaman kung gaano siya magmahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Isayas, ang pangako ng Ama sa kanyang mga hinirang. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makapangyarihan itong si Yahweh. Mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Kung ipahintulot man ni Yahweh na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siyang laging kaakbay o kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Tatalikdan na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang pilak at ginto, itatapon ninyo ang mga iyon at sasabihin, tapos na sa atin ang lahat. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwana ni mo'y araw at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo. Parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ni Yahweh ang sugat ng kanyang bayan. Buhay ba nga ma? Maliwanag ang mga pangako ng Ama sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kumikilalang ganap na mga anak. Ano nga ba ang kulang sa iyo? Kulang ka ba sa pagmamahal? Kulang ka ba sa pag-asa? Kulang ka ba sa ligaya? Kulang ka ba sa bagay na kailangan mo? Kulang ka ba? Lagi kang naghihinaing daing ng daing? Halina, suriin mo ang sarili mo. Tantuin mo ang buhay mo. Pagnilayan sa isip mo mga pangakong totoo. At tanggapin mo ang Diyos mo na di mo nakikita ito, subalit maliwanag ang pangako niya sa mga kumikilalang anak niya. Hindi kaloob ng Ama ang dusa, at lalong hindi niya kaloob ang magparusa. Ngunit nagkakaroon ng kaparusahan at dusa dahil sa gawa ng tao sa mundo. Nagkakaroon ng kamatayan upang masabi na matay siya. Ngunit ayaw ng Amang mamatay ka,
na puno ng hilahil at dusa, kundi ang layon at nasa niya, mahango kanya, mahulagpos kaniya. Ikaw ba'y anak niyang kumikilala sa kanya? Oras na takda na upang iparam sa isip at damdamin ang di marapat at nararapat upang ikay maaliw at maging masaya bilang kanyang anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Pag nagtungo kayo kahit saan lugar, gagamit kayo ng isip. Maaring sabihin ninyo, kung hindi nyo pa narating yaon, gaano kaya kalayo? Ano kaya ang aking daraanan? Ano kaya ang aking makikita sa lugar na aking tutunguhan? At habang ikay naglalakbay sa pananabik mong yaon ay makita, ano kaya ang nadarama ng may pananabik na anak ng Ama? Hindi kaya gustong-gustong makaparoon na siya. Naway kasabikan din ninyo ang pangakong paroroonan ng Ama, ang siyang maghihintay at naghihintay ang kanyang kaharian, na di man kayo pagkatao ng makasisilay, ngunit may pangako sa inyong kaluluwa na mahambing kayo sa mga anghel niya at pipiling kayo sa kanya upang dulutan ng buhay na walang hanggan. Buhay ba ang Ama? Ano kaya ang nararamdaman ng isang taong may hinihintay na hindi siya dumating? Hindi kaya siya malulumbay o maaring mayamot, mainis? Kung ikaw tao, pag may hinihintay ka, naiinis ka't nayayamot, ang Ama'y nananabik naman. At kapag hindi ka nakarating sa kanyang mga kaukulan, na minimithi niyang masilayan ka at makita sa kanyang magagandang layunin sa iyo na hindi mo natupad at di mo nakita kung paano siya magmahal at di mo madama kung paano siya magmahal. Nalulungkot siya. Hindi siya nayayamot. Hindi siya naiinis. Hindi siya nagagalit. Inis ay wala sa kanya. Sapagkat patotoo, naghihintay pa rin siyang patuloy. Nagbibigay siya ng pagpaparaya, ng pagpapakumbaba at mga kaparaanan kung paano ang kanyang mga anak ay nagmamahal. Natapat siya'y makakita naman ng tuwirang mainam at maganda na layunin nila. Buhay ba ang Ama? Ano kaya ang masasabi ng isang taong naghanda at ang kanyang mga hinanda, ang hinihintay niyang mapagkalooban niyon ay hindi nagsidating? Hindi kaya ito ay lumuha, maghinagpis at mayamot? Dili kaya ay malungkot nga kung wagas ang kanyang pag-ibig, lumbay ang nasa puso niya. Ngunit wala siyang masabi sapagkat hindi nagsidating. Ganyan ang mga anak ng Ama na patuloy niyang hinihintay na sa kanyang mga pinaghahandaan na napakainam. Kapag hindi sila nakadalo at hindi sila nakarinig at nakakamtan, tunay ng lumbay naroon sa kanya, panghihinayang, sapagkat araw-araw may handa ang Ama sa kanyang dulangan, may hinahain siyang mainam, at patuloy niyang ibinibigay ang marapat kanino man sa lahat ng sa kanya'y tatanggap at kikilalang ganap, sila'y mabubusog na tuwiran. Halina mga mahal ko, ang hain ng Ama'y hindi katulad ng hain ng pangtiyan. Ang handog niya ay hindi katulad ng handog na pangmateryal. Subalit, ang lahat ng materyal na inyong nakamtan, sa kanyang mga nilikha doon nagmula. Kaya't kung tatanggapin at kikilalanin siya, higit pang ligaya at saya ang madarama at makikita ninyo kung anong mga pangako niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Ano kaya ang mararamdaman ng isang magulang kung ang kanyang anak ay sutil? Salita siya ng salita, hindi naman nakikinig ang kanyang anak. Ganyan ang nararamdaman ng magulang. Nalulungkot, nanghihinayang,
nalulumbay. May magulang bilang katauhan na mainit ang ulo, madaling mainis, namumura ang mga anak kapag hindi makasunod. May nagtatakwil pa sa kanilang mga anak. May sumusumpa pa. Ngunit ang ama, habang nakikita niyang ika'y kaawa-awa, habag na habag siya. Hindi siya nagagalit, hindi siya nagtatakwil na pagdaka sa iyong mga kasalanan at kamalian. Patuloy siyang nagbabatang naghihintay. Ngunit huwag naman siyang subukan at huwag namang maging sutil na lilalang, sapagkat mayroon din naman siyang hangganan. Sapagkat ang wika nga niya, ang bawat labis ay kinakalos at ang kulang ay pinupunuan. At ito'y kaya niyang gawin kanino man kung siya'y kikilalanin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ano naman kaya ang nararamdaman ng isang magulang kapag ang kanyang mga anak ay katuwa-tuwa ang ugali? Mababait, mabubuti, mapagmahal. Hindi ba't siyang siya bilang ina nila? Hindi ba siyang siya bilang ama nila? Hindi ba't galak na galak siya sa pagsunod sa kanila bilang magulang nila? Gayon din ang ama, siyang siya, galak na galak siya kapag ang kanyang mga aral ay tinatalima at sinusunod ng mga anak niya. Ano kaya ang nararamdaman ng isang nagpakain na pagkatapos nagsikain ng mga kumain, nagsasabing, kasarap, busog na busog ako, mayroon pa ba? Gusto ko pa. Tuwang-tuwa naman ang naghain na nag-aaligagang gusto pang ibigay ang mga nasarapan silang kinain. Kaya ano man ang nasa kanya, ilalagay pa rin niya sa dulangan at yahain pa rin at patuloy niyang minamasdan na tuwang-tuwa at siyang-siyang kumakain. Ganyan ang ama. Kapag sa bawat hain niya ay siyang-siya, tuwang-tuwa at sarap na sarap ang mga anak niya sa pagnamnam nila. Walang poknat ang handog niya at patuloy na nilalahad ang mga salita niyang nagbibigay lunas sa kagalingan, nagbibigay buhay sa walang pag-asa, nagbibigay liwanag sa nadidimlan, nagbibigay lakas sa nanghihina, nagbibigay kagalingan sa lahat ng karamdaman, at nagbibigay sigla sa buhay ng bawat isa. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, mek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ano kaya ang mararamdaman mo kapag ikay nag-utos? At sinabi mong napakalinaw ng detalye na mga sinabi mong ito ang gagawin, ito bibilin mo. At pag dumating siya na inutusan mo, kompleto naman ang binigay mo na pambili niya. May labis pa nga ito. At ang sabi mo, para hindi ka na mag-isip, baka kulangin, palalabisin ko. At ito'y bumili na. At nang dumating, ang binili niya ay kulang-kulang at mali-mali. Napakaliwanag naman, may listahan pa. Ano kaya ang masasabi ng nag-utos? Hindi kaya masabi niyang, kung mainit ang ulo niya, tonto. Ano ka ba naman? Wala ka bang isip? Oo ka ng oo kanina, oo ka ng oo kanina. Ngayon pala'y mali-mali ang binili mo. Ang binigay ko sa'yo'y labis. Ano ngayon hindi mo nagawang maging tama ang iniutos ko? Mga mahal, ang banal na aklat ay kautusan. Ang banal na aklat ay walang kabayaran. Ang lahat ng may gusto ay kumuha. Hindi tulad ng bagay na bibilhin mo sa lupa. May pambili ka namang binigay ng ama. Kung dinalabisan niya at nagkakasala ka, matutuwa kaya siya sa labis na kaloob niya na maling gawa mo at di mo siya makilala at masunod sa kanyang mga kautusan?
Mga mahal, napakabuti ng Ama. Kung may pinagbatahan at pagbabata kayo, ngunit patuloy niyo pa ring inasahan at kinilala at pinaglingkuran siya. Nang itighaw, isadsad maulagpusan niyo at matanggap niyo ng marapat. Wala nang puknat ang inyong parangal at papuri na lamang ang masasambit, ni hindi niyo na gustong humiling at humingi, sapagkat maliwanag nyo ng maunawaan at naunawaan, hindi ka man pala humiling, hindi ka man pala humingi, sumunod ka lamang, alam niya na ang kailangan, alam niya na ang gusto mo, alam niya na ang makatutuwa sa'yo, kaya't ang gagawin mo na lamang, parangal at pasalamatan siya, at magsasabi kang patuloy, eto po ako. Gamitin mo ang sarili ko, sapagkat pinakilala mo na kung sino ka at nakilala ko kung paano kumilos ka, aya't wala na akong mahihiling sa iyo sapagkat batid ko, alam mo ang lahat sa buhay ko. Mga minamahal ko, paano nyo makakamtan ito? Paano nyo makikita ang pangako ng Ama kung di mo natatalimahin at susundin siya? Kung di mo nasusunod at dadamhin siya? Kundi mo na makikilalang lahat ang mga gawa't salita niya upang patotohanan niya, hindi nagkakabula ang salita niya at di patay siya at di mamamatay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kapag may pinagawa ka at may kulang sa budget mong tinatawag o sa laping pambili, ngunit gustong-gusto mo itong matapos, hindi kaya hahanap ka ng paraan? At kung may kakayahan ka, ay hahanap ka ng mautangan? Subalit, kung pagninilayan mo, nahintayin ko na muna, tsaka na lang pag ako'y nagkaroon, kesa naman ako'y malubog sa utang. Hindi ba't patitigil mo muna at patuloy kang maghahanap muli upang muli mapagawa mo? Mga minamahal ko, kung anong naaantala na inyong mga pangarap, kung hindi pa ito lubos na inyong natatanggap, huwag ninyong iantala at huwag ninyong itugot ang pananalig at pananampalataya nyo, sapagkat tulad ng mag-iintay muna magkaroon siya ng salapi, kung patuloy kayong magtitiwala at mananalig sa Ama, isang araw sa di nyo namamalayan, ang lahat ng kulang sa inyo't wala, maaari niyang maibigay at mapunuan. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Kayo namang may labis sa inyong kabuhayan, wag nawang maging daan ang inyong mga kasalanan, na ito'y maging pagkakasira ng inyong pakikisa sa Ama, bagkus ito maging kaparaanan upang lalo nyo siyang maramdam at makilalang tuwiran at pagmithiing siya'y paglingkuran at buong buhay ay manahan. Sa gayon, kung papaano siya'y magagalak sa mga anak niya, kayong mga tapat, kagagalakan kayong lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Narinig niyo ba ang salita niya? Nakarinig ba kayo? May pandinig ba kayo? Oo nga naman. Huwag mo nang hintayin maging bingi ka bago mo hanapin ang mga aral niya. Huwag mo nang hintayin mabulag ka muna, dili kaya naman ay lumabo ang mata. Tsaka mo hihilinging magliwanag po sana ang aking mga mata nang mabasa ko ang Biblia. Huwag mo nang hintayin mawalan ka ng panlasa bago mo sabihin, Diyos ko at Ama ko, magkaroon nawa ako ng panlasa nang manamnam ko ang mga aral mo at malasap ko ang sarap nito. Bagkos habang may pandama, kumilala na kayo, mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Habang may buhay, may dulot ang Ama. Sa lahat ng dako, sa lahat ng mga anak niya, mabuti, hindi masama, maganda, hindi pangit, sapagkat siyang pinagmumula ng maganda at mabuti,
na kapalaran ng tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, hinanap mo ba siya dahil hirap na hirap ka na sa buhay mo? Naramdaman mo na ba siya? Huwag ka nang hihiwalay. Lalo mo pa siyang damhin at kilalanin. Hindi mo pa rin ba siya nararamdaman? Suriin mo, may kulang pa. Kapag nakita mo ang kapunuan sa mga hinahanap mo, masasabi mo ng matwid ang salita niya, banal siya sa iyo. Kaya tularan mo ng mabago isip at damdamin mo. Mayroon ka bang mga hinahanap na hindi mo makita sa kapwa mo? Huwag kang magagalit, huwag kang magdaramdam. Suriin mo ang sarili mo. Baka ikaw rin hinahanapan ka ng kapwa mo, naghahanapan kayo. Wala kayong makita sa isa't isa, kaya pares kayong nagagalit sa isa't isa. Hanapin niyo ang Ama at huwag kayong maghanapang para kayong nagtatakip silim. At pakikita ng Ama, buhay na kikilos siya sa inyong mga naghanap sa kapwa at hinahanapan ang kapwa. Buhay ba ang Ama? Marami ka bang tanong sa buhay mo? Tinanong mo na ba yan sa kapwa mo? Bakit naman sila pinagpapala? Bakit ako'y hindi? Bakit ako pa ang nagkasakit? Ba't hindi na lang si ganon? Alam mong masama iyan. Hindi tamang ugali yan. Baguhin mo at pihitin. Huwag kang ganyan. Sapagkat anuman ang naging kapalaran mo, walang nakakalam na kahit na sino, ang hanapin mo'y Diyos na totoo at bubuti, gaganda, magaganda ang kapalaran mo para sa Kanya. Sapagkat wala siyang gustong mabugbog ng hangin, mayura ng pagkatao, madabat mahilahod, sumamang kanyang anak at dumilim ang diwa nila. Ang layon at nasa niya, masaayos niyang lahat. Ang mga anak niyang minamahal niyang ganap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, isa ka ba sa nagsasabing, ako naman ay hindi nagsasawang manalangin? Bakit kaya hindi pa ako pinagbibigyan sa hinihiling kong magbagong aking anak, magbago ang aking asawa, magbago ang aking kapatid? Sa paghiling mo kayang walang tugot, puso mo kaya'y malinis na at may loob na may pag-ibig na tapat? O marami kang kuyakot, tinik na nakatirik? Linisin mo muna ng pakinggan ka na. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang pagdaramdam ay nararamdaman ng Ama. Ang galit ay nararamdaman niya. Ang pagmamahal, damang-dama niya. Kaya't padama mo sa Kanya. May pag-ibig ka na. At di poot, galit, hinanakit, pagdaramdam, inggit at selos, sapagkat hindi sa Kanya ito'y sa kalaban niya. Kaya't maghari sa inyo ang katotohanan upang maramdaman nyo ang gawa ng Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Naku, Eka. Ano ba kang mga kahulugan niyang binabasa na yan? Di ko, Eka, kayang unawain yan. Diyan ka na nga, Eka. Magbabasa na lang ako ng mga magasin. Paano mo nga maunawaan kung patuloy sa libutan ang hahanapin? Magtiyaga at magbata sa hindi mo naunawaan upang ang hindi mo nakikita magpaunawa sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Halika, Eka. Tikman mo nga ito. Ano naman, Eka, yung patitikim mo sa akin? Leche plan. Matamis, Eka, yan. Masarap, malinamnam. Ah, gusto ko yan. Sige, Eka, pahingi. Sinunod ang Biblia. O, sige nga, Eka, tikman mo nga ang lasa nito nang nandyan. Ano naman, Eka, malalasahan ko, papel lang iyan. Ang may pandinig ay nakarinig. Tao,
Papel man ang Biblia, ang laman ay masarap, matamis at malinamnam sa mga taong tatanggap. Sa mga nakalahad, sa mga nakaulat, sa mga iniyulat at nalahad. Sapagkat ang Ama, masarap, matamis, magmahal. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong tanong, di kayo magtatanong, hindi na po magtatanong. Buhay po bang Diyos? Masaya po ba kayo? Maligaya ba kayo? Sino nga ba naman ang magpapakahirap na magsusulat-sulat ka, magmememorya ka, pagkatapos sasabihin mo sa kapwa mo, pasubali ko sa iyo, etc., etc., etc. Kung ganyan ang gagawin ni Apo Kunching, huwag na lamang. So, balit pa katandaan nyo, di mo man memoryahin, di ka man magpagal, di ka man mahirapan, ang Ama'y nagdaratal ng tungpak at marapat, kung ikay makikinig, matututo kang ganap. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, alalaong baga, ang salita'y di pinaghihirapan ng isip. Ang salita'y hindi paghihirapan ng loob, kundi ang salita'y nagpapalubag ng loob at nagpapagaan ng isip. Kapag salitang tama, tumpak, marapat at dapat na mula sa Amang dakila. Subalit, sadyang makapagpapahirap ng isip, makapagbibigat ng loob kapag salitang kapwa ang pinagmulan. Yan kay walang hiya, yan kay sinungaling, yun kay mabait. Siya kaya mabait? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Ang tao, kapag mabait sa kanya yung kapwa niya, ang sabi niya mabait. Ngunit di niya sinuri sa lahat kaya ng tao, mabait iyon. Mabait ka sa kanya, ba't di siya mabait sa'yo? Subukan mo magwalang hiya, hindi na siya mabait. Ngunit ang Ama, tandaan ninyo, masama ka mang anak niya, mabait pa rin siya. Kaya ang layon niya, magpakabait lahat ng anak niya nang walang namimintas, namumula sa isa't isa. Buhay bang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, tama na, halik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari
di umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may parte-parte, putol-putol, kung ayaw nyo, double-double. Ang Ama, budol-budol, hindi yon, masama yun. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Marami yan. Manalig ang kininatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka parte-parte winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Ayan, sumabog na. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Parte-parte. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Lagi niyo pong bawat araw isipin, may nakalaan. Oh, meron bang gutom sa inyo? Meron bang hindi nakakakain? Meron bang walang pagkain? Aba, kasalanan nyo na iyan. Habang may buhay at nabubuhay, kailangan busog ka't kumakain. Kaya habang may panlasa ka, kumain ka ng kumain, kumain ka ng kumain, huwag ka lang matakaw, huwag ka lamang masiba. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang sabi nga, ng panahon ni Moises, may mga binawal na mga pagkain na kakainin na hayop. Ng panahon ng Kristo at ibinaba niladlad kay San Pedro ang kumot. Sabi niya, hindi ko po kayang kainin lahat. Sabi niya, hindi ko po kaya ekang gawin niya na anak, ang lahat ng nilinis ko'y malinis na, sabi niya. Ibig sabihin, kung ika'y lininisan na ng Ama, anuman ang pagkain para sa tingin mo at para sa kapwa mo'y marumi, ngunit malinis ang loob at malinis ang isip mo, pinalilinis na rin lahat ng pumapasok sa iyo, sapagkat ang nagmumula dito sa loob ang siyang marumi. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya lang sabi ng tao, maselan. Bakit yung dugo kinakain? Ano? Pag nagpa-test ka ng dugo, saan ka kukuhanan ng sa dugo? Pag tinest yung sugar mo, cholesterol, uric acid, protein, etc., triglyceride, creatinine, saan? Sa balat ba? Diba sa dugo? Saan kaya nakarating yung dugo ng baboy? Talagang ganyan po, kanya-kanyang kaisipan niya at kanya-kanyang damdamin yan eh. Subalit kumain man kayo ng dugo, kung gusto niyong kumain, wag lang ninyong kainin sarili niyong dugo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ano ibig sabihin nun?
Kung minsan, marami ang kaganapan sa buhay ng tao sa panahon ngayon. Wala nang patumangga, wala nang paggalang ang tao na walang pinagkaiba ng panahon. Kaya winasak ng Ama ang Babylonia. Ang mga tao'y wala nang paggalang sa isa't isa. Laman ang naging kasalanan. Hid-hid sa laman. Laman, laman, dugo at laman. Walang pakiala. At ngayon, binabalik ng tao, no kaya sa palagay ninyo ang mangyayari at parusang kakamtin ng mga gayon. Mga minamahal, pagharian kayo. Kaya nga, ang lahat ng uri ng tao'y nasilayan na ng Ama, lahat ng gaway kitang-kita niya, lahat ng isip ay basang-basa niya, damdamin ay tarok at talos niya. Ipabatid nyo sa Kanya, may pagbabago na kayo. Ipadama nyo sa Kanya na pagbago na kayo. At pakita nyo sa Kanya, totoo na ang pagtanggap, pagkilala. Kayo rin ang matutuwa, magagalak, masisiyahan, at kayo rin ang makapagninilay kung paano ang mabuting Kanyang handog, hindi ang masama, kundi ang kabutihan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Katotohanan na aking mga minamahal, kapag binuksan mo ang alimango, ang talangka, ang alimasag, iba't iba ang kanilang mga ipit, galamay, at taklog, talukap baga. Ngunit ang loob kapag naluto, pare-parehas na malinam na mato. Ngunit iba ang alimango. Kapag siya'y mataba, siksik hanggang loob, umaapaw hanggang labas ang kanyang aligi. Mas malaki man din ito, maging galabay niya. O mga minamahal ko, anong ibig ituran ko? Kung siksik sa loob ninyo ang tunay na sarap at ligaya, di kaya kay linamnam ng magiging buhay nyo. Kayo mismo'y sarap na sarap, tuwang-tuwa't siyang siya, sapagkat alam ninyo, damdamin ng Ama ang nasa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Sumainyong paghahari mula ulang gantalampakan, Espiritong banal, sa inyo'y makantan. Pumayo kayo sa piling ng Amay, wag nang mawalay. San man dako kayo'y pumaroon, liwanag niya'y inyong taglay. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Sapat po ba ang Diyos? Pag pumasok ka sa isang tahanan, napakaganda, napakagara, at walang laman. Makikita ba ang kanyang kagandahan? Ha? Kapag walang kalaman-laman na anumang display, pag pumasok ka sa isang kubo at pumapasok ka sa isang malaking tahanan, ano nararamdaman mo? Ano pagkakaiba? Bilang tao, mas presko eka sa malaki. Mas masarap eka sa malaki kaysa sa kubo. Subalit tandaan ninyo, ang Amay di nananahan sa malaking tao, kundi sa maliit na puso niyang may damdaming tapat siya. Pagpalain kayo at nais at kalooban niya ang bawat binalangkas at binuo niya, malaki man at maliit, punuin nyo ng kasangkapan na matitibay at matatatag, magaganda at mabubuti ang kanyang aral at salita. Hindi muebles
at mga bagay na nasisira. Pagpalain kayo, mga mahal ko, sapagkat ang tahanan ay ang tahanan ninyo. Ang templo niya ay ito. Maging tahanan ng inyong tahanan, ang katawan ninyo'y maging templo ng Ama, maging tahanan niya. Kapag pumasok siyang hunghag kayo, sisidlan niya ng laman. Kapag pumasok siyang sagana kayo, pananaganain pa. Kapag pumasok siyang kulang na kulang, pupunuin ka sapagkat siya ang kapunuan mo tao. Pagpalain kayo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Mabait po kayo, no? May bukas pa po, no? Linggo po bukas. May bukas pa. Opo, sadyang ganyan. Kahapon, ang sabi ko, may bukas naman po at Sabado bukas at diretso gawain, maari. Ganyan po talaga pala ang isang lingkod. May tinanguan, hindi ko pala namamalayan at nalimutan ko. Alin po ba ngayon ang pipiliin ko? Yung naunang tinanguan ko o kayong nahuli? Mamili kayo kung gagawin sa inyo yan, di kaya magalit kayo. Hindi ko kayo kinukonsensya, pero sinasabi ko totoo. Pag may nangako sa inyo, di kayo nakatupad, nabigo kayo, di kaya galit kayo. Ngayon, dahil marami kang tinanguan, alin ang unahin mo? Nauna o panghuli? Kaya pasensya na po kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mabait kayo, no? Kaya, ang may kalooban at damdaming magbalik, may Lunes pa. Tingnan ko muna kayo. Wala pang mamamatay sa inyo eh. Diba? Wala pang mamamatay sa inyo. At walang grabe eh. Kaya, paalam. Bibiyahe po ako eh. May gawain po mamaya. Pag sinabi, ako lang po. Yung ako lang na yon, pag nakadaloy na, sinamantala, tinapos anong oras? Hindi na. Uuwi na po ako. Bye-bye. Mabait